Sa vlog. Bali, tutulungan ko lang kayo or bibigyan ko kayo ng idea. Halimbawa na aksidente kayo sa Japan at nandito kayo sa Japan at hindi kayo sinuportahan ng company habang nagtatrabaho kayo. Meron tayong tinatawag dyan na ROSAI claim. Ito yung gagawin nyo. Ang ROSAI claim, halimbawa na aksidente kayo, kwento ko sa inyo yung istorya ko. Ako na aksidente ako, nabalian ako ng buto dito sa kamay ko. Ayan, inoperahan ako. Kita nyo? And my company, medyo hindi sila well supportive sa mga empleyado nila na bago. So ako ay bago pa lang ng mga panahon na yon. Siguro wala pa akong isang taon noon, na-aksidente ako. Then, ang first thinking ko noon, natakot ako. Kasi akala ko hindi ko matatapos yung kontrata ko. And then, syempre masakit kasi nabalian ka ng buto eh. So, yung mga time na yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Then, ang first thing na ginawa ko is, meron akong special na clinic na pinupuntahan. Pinuntahan ko yung clinic na yon, and then humingi ako ng medical treatment, then mga records ko. So, gagawa agad kayo ng mga medical records nyo. I-detalye nyo kung ano nangyari about sa trabaho nyo, Basta related sa trabaho na pag-aksidente nyo. Tandaan nyo na covered yan ng ROSAI. So, pag nakagawa na kayo ng medical report, siyempre, nung mga patanan ang sakit, bali ang buto mo, inoperahan ako, ipunin nyo lang or ingatan nyo yung mga reports nyo. Huwag agad kayong magpapanik, huwag kayong panghihinaan ng loob, at huwag kayo agad magdidesisyon na aksidente ka, nahirapan ka, uuwi ka na kaagad ng Pilipinas. Or, kung gusto mo talaga na magkaroon ng assistance na mabigyan ka agad ng financial assistance, pupunta ka, meron akong sasabihin sa inyo na dapat nyong puntahan. Ang pumuntahan nyo ay labor office ng Japan. Huwag kayong pupunta ng Polo o ng OWA kasi kadalasan sa sitwasyon natin ngayon 2026 is hindi supportive ang government. Supportive naman sila pero hindi sila responsive, Pumunta kayo sa government ng Japan na tinatawag na Rodo Kijun Kantokusha na tinatawag, or Labor Office Inspection ng Japan. Kumbaga ito yung pinaka-dole o labor consultation ng Japan sa mga empleyado o manggagawa ng mga kahit hindi ka Japanese, basta manggagawa ka, legal yung papeles mo dito sa Japan. So, yun ang una mong gagawin. Mag-ipon ka ng dokumento, i-ebidensya mo, picturean mo yung aksidente mo, i-document mo, tandaan mo kung anong nangyayari. Then, magpunta ka doon sa labor inspection ng Japan sa pinakamalapit na lugar nyo. Paano malaman yon, guys? Ito, bibigyan ko ng technique. Mag-download kayo ng application ng AI application. Pag download nyo ng AI application, pwede kayo magtanong sa AI kung saan ang pinakamalapit na labor inspection office na kinaroroonan nyo. Nasaan man kayo sa Japan, ibibigay niya yung specific address kung nahihirapan kayo, Yun yung isa sa pinakamalaking bagay na pwede mong gawin kapag na-aksidente ka dito sa Japan. Yung mga sinabi ko na yun, i-dokumento mo, picturean mo, i-video mo, tandaan mo yung mga pangyayari, or basta meron ka mga ebidensya na maipapakita kapag na-aksidente ka. At tandaan mo yung mga proseso na sinabi ko. Punta ka ng ospital, paano mo sa doktor, ipaliwanag mo na maayos. Then, pag meron ka ng mga dokumento, nagpapagaling ka na, at alam mo na ang gagawin mo, pumunta ka doon sa pinakamalapit na labor inspection office na kinaroroonan mo na saan ka man sa Japan. Basta, yung sinabi ko lang sa inyo, mag-download kayo ng AI
application na makakapagturo sa inyo sa pinakamalapit na labor inspection na kung nasaan man ang kinaroroonan nyo sa Japan. At doon, habang nandun kayo sa labor inspection, huwag kayong mahiya. Meron namang magtuturo sa inyo kung paano nyo kakausapin kung hindi kayo magaling magsalita ng Japanese. Pagdating doon sa labor inspection, tandaan nyo na hindi kayo dapat mahiya. Huwag kayong mahiya. Ipaliwanag nyo ang inyong sitwasyon na kung bakit ganun nangyari. At kung hindi kayo makapagsalita ng Japanese na magaling dahil pinanghihinaan kayo ng loob, huwag kayong mag-alala kasi pagdating doon sa labor inspection office, walang discrimination doon. Literal na aasikasuhin kayo ng mga staff. Basta pumunta kayo sa tamang oras bago mag-alas 10 ng umaga or 9, nandun na kayo. Huwag kayong mahiya at huwag kayong panghinaan ng loob sa mga nangyari sa inyo. Kasi in the first place, naranasan ko at gusto kong ma-experience nyo kung anong dapat nyong gawin at anong dapat nyong isipin. So, yun lang muna ang masasabi ko sa vlog natin na to. Yung mga impormasyon na ibinigay ko sa inyo, sana nakatulong. At sa mga aspiring na gustong magpunta sa abroad, katulad sa lugar nitong Japan, sana makatulong tong impormasyon na to. Yun lang guys. Bye-bye.